Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 4 verses 12 hanggang 13. Naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. The resilient Christian, para sa akin po, ang greatest quality po ng isang disciple ay yung pagiging resilient. Ang Tagalog po ng salitang resilient ay matibay. Yung kaya niyang mag-adapt sa lahat ng sitwasyon sa buhay. At ito po yung natutunan ni Saint Paul sa kanyang buhay. Dapat po resilient tayo. At binanggit po rin yan yung salitang contentment. Yung matuto tayong makontento sa lahat po ng sitwasyon na mayroon tayo sa buhay. Alam niyo po bakit mahalaga po ang pagiging resilient? Kasi po, may dahilan po kung bakit maraming Kristiyano po ang bumabagsak. Malinaw po yan, sabi sa Mark chapter 4 verse 15, si Satanas, pilit niyang ninanakaw sa buhay natin yung salita ng Diyos. Kaya magpapadala siya ng maraming kasinungalingan. At ang punto lamang niya kadalasan, para patunayan na hindi tayo mahal ng Diyos. Kaya alam niyo po, pagka kayo po'y bago pa lamang Kristiyano, madali kayong madadaya ni Satanas kung hindi niyo alam ang mga katotohanan patungkol po sa Diyos. Lagi sasabihin ni Satanas sa inyo na hindi ka mahal ng Diyos. Bakit hindi niya sinasagot yung mga panalangin mo? Bakit kung kailan ka naging Christian, naghihirap ka? At bakit parang mas nag-i-struggle ka ngayon? Gawin mo na lang yung ginagawa mo dati. At minsan yung pinakamahirap na saguting tanong yung bakit parang pinapabayaan ka ng Lord? Bakit parang may kulang sa'yo? So, ito po, mga kasinungalingan lahat ni Satanas yan na pipilitin niya na maniwala tayo na hindi tayo mahal ni Lord. At alam niyo po, pagka tayo po ay naniwala sa kasinungalingan na yan, ay agad-agad tayong babagsak. At alam ng Panginoong Hesus na ito po ay mangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya sabi niya sa John chapter 8 verse 31, if you hold to my teachings, you are really my disciples. Kailangan manatili tayo sa salita ng Diyos. Paniwalaan natin ito kahit nasa ibang sitwasyon tayo o pagkakataon ng buhay. Kasi sa totoo lang po, maraming situational Christians. Sila yung mga Kristiyano na masaya lang sila kung meron silang pera, maraming kaibigan, busog, maayos ang buhay. Pero hindi po yan ang realidad. Makikita nyo sa Mark chapter 4 verse 19, sabi rito, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, pagkahumaling sa ibang mga bagay, ay nawalan na ng puwang sa kanilang puso ang salita ng Diyos at ito hindi na makapamunga. So ito yung realidad. Ito yung darating sa isang Kristiyano kapag siya po ay gustong sumunod sa Panginoon. Darating yung mga alalahanin sa buhay na ito, andyan yung sisilawin ka ng salapi, andyan yung mahuhumaling ka sa mga bagay na makasanlibutan. At kailangang paglabanan mo ito, kapatid, para wag manakaw ni Satanas ang salita ng Diyos sa iyong buhay. Pero maraming Kristiyano hindi kaya yan. Kasi nga po situational ang kanilang pagtanaw Hindi sila marunong makontento sa buhay. Masaya lamang sila pagka maganda yung nangyayari sa kanilang Christian life. Pero ang totoong Christian po, resilient yan, contented yan, may kagalakan yan sa lahat ng pagkakataon, anumang sitwasyon na kanyang pinagdadaanan kasi lumalakad siya ng may pananampalataya. Naiintindihan niya na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, at ang Diyos hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Kaya alam niyo po, para sa akin, kung gusto mong maging tunay na alagad, maging resilient ka. At ang sabi nga rito ni Saint Paul, I have learned the secret of being content in any and every situation. Sa buhay na ito, kung ikaw ay resilient, mas tatagal
at magiging matibay ang iyong paglakad sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa katotohanan ito. Muli pinaunawa mo sa amin na sa buhay na ito, bilang Kristiyano, marami kaming kakaharapin. Pero ang mahalaga ay masabi namin yung sinabi ni St. Paul na I can do all things through Christ who gives me strength. Dahil dito makikita namin sa aming buhay na tapat ka totoo sa iyong pangako. Hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Ang mahalaga ay manatili lamang kami sa iyong salita. Maging resilient kami sa lahat ng sitwasyon nang sa ganoon ay tanggapin namin ang iyong mga ipinangako sa amin. Salamat Panginoon, purihin ka. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.